Iba't ibang modus na ang ginagawa ng mga hold-upper para mabiktima sa mga pasahero. Kagabi lamang ay naibalita namin sa inyo yung tungkol sa isang taxi driver na ang kasabwat sa pambibiktima nakatago sa trunk ng kotse. Kaya paalala muli ng mga otoridad maging alisto. Narito po ang ilang dagdag na paraan para hindi tayo mabiktima. Tinutukan live ni Susan Enriquez. Mel, kung madalas kayo sumasakay ng taxi, importante malaman nyo yung mga bagong modus operandi para maiwasan kayo po ay mabiktima nito. Dahil nga, iba-iba na rin ho ang ginagamit ngayon para makabiktima ng mga pasahero. Sasakay po tayo ngayon sa isang taxi dito sa may kahabaan ng C5. Sa C5, madalas daw ho may mga nagiging biktima dito ng mga pang-hold up. Dahil nga po dito sa C5 ay medyo may mga madidilim na lugar ho dito. At dahil sa mabibilis ho yung takbo ng mga motorista, hindi ho nila napapansin kung ano yung nangyayari sa iba pang mga motorista. Halimbawa nga po, kung hino-hold up yung isang pasahero na isang taxi, hindi ho nila napapansin. So importante, malaman natin ano ang mga modus at alamin ho natin kung ano dapat natin gawin para makaiwas ho tayo sa ganitong krimen. Narito po ang aking report. Sa paglipas ng panahon, iba-iba na rin ang modus operandi ng pang-hold up sa taxi. Sa isang modus, nagtatago ang kasabwat ng driver sa harap ng sasakyan. Nakasiksik po siya dun sa pinaka-flooring ng taxi sa unahan. Pag sumakay po yung pasahero, pag tumakbo na po yung sasakyan, bigla pong lalabas po yun sa unahan at i-announce na po yung hold up. Pero nitong linggo lang, isang babae ang nabiktima ng bagong modus kung saan nagtago sa trunk ng taxi ang kasabwat ng driver na hold-upper. Nang huminto sandali ang driver at nagsabing may kukunin lang, siya naman pasok sa loob ng taxi ng kasabwat na nakatago sa trunk. Madalas daw nakakakuha ng biktima ang mga hold-upper kapag rush hour o kapag umuulan dahil nagmamadali raw ang pasahero kaya hindi na nito nagagawang inspeksyonin ang sinakyang taxi. Ang pinakamaganda pong gawin natin, kahit po umuulan at during rush hour, pilitin po natin maging alerto tayo sa pagsakay at pagpili ng mga taxing ating sasakyan. Ayon sa pulisya, isolated ng mga insidente naman, ito mga nang-hold up gamit ang taxi. Pero mainam pa rin maging alisto sa mga kawatan. Ang tiyak, gagawin nila ang krimen sa lugar na madilim at hindi matao. Mas madalas daw masangkot sa mga pang-hold up ang mga lumang taxi. Paliwanag ng pulisya. Kasi po yung luma po, pag binerify po natin yan po yung mga wala ng prangkisa at hindi na po ma-trace kung sino po ang may-ari. Kaya nagbabala ang LTFRB sa mga pasahero, maging alerto kapag nasa loob ng taxi. Kailangan daw alamin ang basic information tungkol sa taxi tulad ng plate number, pangalan ng taxi, pangalan ng driver, operator at address. Mainam ding i-text sa kaibigan at kaanak ang mga impormasyon tungkol sa taxi pagkasakay pa lang para agad matrace sakaling may masamang mangyari. But the thing is, you have to be alert. Huwag kayong tutulog-tulog. Although pagod kayo, dapat at least na-forward ninyo yung plate number no nasakyan ng taxi ninyo. Dapat din na isave sa inyong mga telepono ang LTFRB hotline na 0921-448-7777. Sa mga operator ng taxi, dapat maghanap ng mga driver na kwalipikado. Hindi lang physically, kundi mentally fit. Dapat kilalanin din maigi ng operator ang kukunin nilang driver. Hanapan ng NBI clearance at iba pang requirements. Nakapaloob daw sa Certificate of Public Convenience na ipinagkaloob sa prangkisa ng mga public utility vehicles na dapat ligtas sa anumang kapahamakan ang mga pasahero. Kaya kung sakaling may mabiktima, may pananagutan ng mga taxi operator. Dahil sa krimen kinasasangkutan ng mga taxi, ilan sa nakausap namin taxi driver ang galit. Tumumol daw ang biyahe nila dahil dito. Katulad namin, nagbaboundary kami, humihina ang biyahe namin kung may nangyari sa taxi driver o hold-upper. Hindi namin malaman kung anong reaksyon namin dahil sama na loob. At ngayon, ito Mel, sakay tayo ng isang taxi dito sa may kahabaan ng C5. Alamin natin ang reaksyon itong si Mamang taxi driver. Manang para muna, tabi niyo muna. Ano ho ang reaksyon nyo dyan sa mga ganitong balita na may mga taxi driver po na nang-hold up ng kanilang mga pasahero? Ma'am, nasasaktan ho kami sa ginagawa ng mga hold-upper, mga modus nila eh. Mga pasahero, nagdadalawang isip pumara eh. Ano dapat gawin niya ating mga otoridad dyan para hindi maapektuhan yung inyong paghahanap buhay? Dapat hulihin nila ho yun, ma'am. At saka kukulong. Pagkatapos, tanggalan ng lisensya, di na pagmamanihiwin eh. Dahil kayo ho ang naapektuhan. Naapektuhan ho kami sa hanap buhay namin eh.
Nako, yan. Mukhang nasasaktan talaga ito si mamang taxi driver. Anyway, ito Mel, reaksyon ng ating mga kababayan, mga taxi driver na nadadamay nga doon sa kalokohan, doon sa ginagawang kabarambaduhan ng ilang mga taxi driver na nang hold up mismo ng kanilang mga pasahero. Pero makakaiwas po tayo maging biktima ng ganitong mga krimen kung alam ho natin ang ating gagawin. Gaya po na sinabi natin kanina, importante na kunin po ninyo yung plaka at inspeksyonin nyo munang mabuti yung inyong taxi sasakyan kahit po kayo ay nagmamadali para hindi po makagawa ho ng krimen sa inyo yung mga salbahing taxi driver na bumapasada pa rin sa mga kalsada dito ho sa buong Metro Manila. Okay, Manong, ipara muna at bababa na kami. So Mel, teka, dito na kami sa May C5. Alam mo, dito dapat magiging maingat din yung mga kababayan natin dahil dito mo ba daw yung trunk niyan? Oo. Saan? Yung trunk? Ay, oo, in-inspection ko to at in-inspection ko. Inspection Tinignan mo? ko. Very good. Siyempre, ang yabang mo kasi tinignan ko lahat, yung camera trunk, pati yung sa may harapan ng taxi driver kasi doon minsan nagtatago pero maayos naman at saka bago-bago pa kasi itong taxi na to kaya medyo malabong gumawa ito ng kalokohan, Mel. Oy, San, di ka nagbayad. Uy, mahiya ka magbayad ka doon sa mama. Hindi, nagbayad ako kanina, Nagbayad may ka? advance payment na ako. Oh, sige, very good. Maraming salamat sa iyo, Siyempre, Susan pagka mabait ng Enriquez. taxi driver may tip pero pagka barumbado, wala. Maraming salamat sa iyo, San.